Sa video ito, reviewin natin ang isang OLA na nagpapautang daw ng hanggang 50,000 loan amount maximum. At meron daw siyang loan term na hanggang 91 hanggang 360 days ang loan term. Ganun kahaba. Tapos meron lang naman siyang daily rate interest na 0.05%. Totoo kaya yon? O kwentong barbero lang? So, bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po yung aking channel, Johnny Depp. Ito nakatulong sa inyong video. Ito ay malaking tulong din po ang pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga honest OLA reviews, pakihit lang po yung notification bell dyan. At disclaimer, hindi po ako OLA promoter. Hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po ay sumisilip lamang at nagbibigay lamang po ako kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at ang proseso ng kanilang paningil para magkaroon po ako sa inyo ng shared real experience para sa tamang expectations at mga heads up nitong mga online loan apps. Okay? So, ayan nga. US Credit, sinilip natin. At siya raw po ay under ng US Credit Lending Corporation. So, sinubukan natin, applyan muna natin. Ano ba yung unang papasok sa inyo dito kapag nag-apply kayo? Unang kinukuha nila is the ID information. Medyo pagka ganito, medyo ano na ako ano tawag doon, yung curious na ako, medyo red flag na ako pag ito yung mga ID kagad ang kinukuha. ID type, syempre alam niyo yung mga ID type, unit, GSIS, something like mga professional ID, something like that, diba? Lisensya, yan mga kinukuha nila. Then the national IDs, mga kung ano. Then, automatic yan, magpi-fill up yan pag nakita na yung ID ninyo. Then, sinilip ko naman si US Credit kung siya ba ay legit na nasa SEC bago natin simulan to, okay? So, sinilip natin si US Credit. Sa SEC apps, pagpunta ko ron, sinearch ko US Credit Lending Company ay Corporation, is nakalagay is ang status delinquent. So, may problema na tayo dyan. Delinquent pala, bakit nag-ooperate pa? Sinilip din natin siya sa SEC List of Recorded Online Lending Platform, hindi ko siya nakita. So, red flag na talaga, ha? Pero tinuloy ko pa rin para sa inyo, mga kadyani, para sa ating tatalakayin dito sa video ito. Then, pasok tayo. Ano na nga tayo sa ID information at kung ilan yung mga kinukuha nilang at kung ano yung mga informasyon na kinukuha nila. Medyo nagulat lang ako rito, mga kadyani. Kada screenshot ko, may lumalabas na template na message doon sa ibaba na hindi ko makuha ko ang mapicturean agad dahil ang bilis. Lumalabas na kada screenshot nire-record daw ng apps. So, parang gusto nilang malaman kung ini-screenshot bawat system ng apps. So, nagiging tuso sila dahil naisip nila namin nagre-review. Kaya, ayan. Sige, tuloy tayo. Work information after the ID information. Type of work, syempre, nilalagay ko unemployed. Sinusubukan natin kung talagang ito mga to ay nagpapautang kahit wala kayong trabaho. Then, diretso tayo. Contact information, dalawa lang naman po ang kinukuha nila sa ating contact phone book. And then, pasok tayo. Nagulat ako, no? Nung nag-a-apply na ako sa mga loan amount, pinakitaan ako ng 2,000 daw yung aking credit limit. Pero, nilalagay ko is the 1,000 only. Okay? Linawin ko sa inyo, ha? 1,000 lang ina-applyan ko. Pero, nagulat ako, nung pagtingin ko doon sa repayment amount, is 2,153 na. So, it means, lumalabas na 2,000 yung binibigay niya sa aking amount. Kahit ang ina-applyan ko, kung sisilipin niya sa taas, no, is 1,000 lamang. Ayan, pakita ko sa inyo. Diba? Tapos, yung repayment amount ko daw is, sa first, is 2,153 na. In just 6 days. Kasi December 19 Ayan, o, tingnan nyo. December 19 ko siya ina-applyan. Pag nasa due date ko is December 25. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Diba? 6 days. Kasi hindi naman kabilang lagi 19. Ewan ko ba't ganito yung mga OLA. Hindi marunong magbilang. Automatic, nag-apply ako na loan. Yun na kagad yung unang bilang o yung simula ng bilang ng araw. Diba? Kaya medyo naging maingat ako rito. Tinitignan ko baka may mag-auto-disburse. Medyo kinabahan ako sa kanya. Do tinignan ko, inulit ko pa yung 1,000, no? Sinilit ko yung 1,000 kung magkano na tagi babayaran ko sa loob na 6 days is just a 1,076. Pero lugi pa rin. Dahil yung 1,000 na yan, kapag in-apply mo yan sa kanila,
ng babayaran ng as in tawag doon, kung i-apply mo yung 1,000 is makukuha mo na lang dyan is 660 mga ka-Johnny. Yun lang po yung makukuha. Kasi meron sila mga processing fee na malaki. Tulad nitong 2,000, nakadagulat ako bakit ang laki ng aking babayaran agad. Di ba? Medyo issue siya sa akin. Kaya nagtaka ako sa kanya, bakit ganoon? 1,000 yung na-apply ako, 2,000 yung babayaran ko. Maging matalino kayo rito. Mag-ingat kayo kasi red flag, delinquent, red flag, wala sa list of recorded on lending platform. At kinabahan ako, baka mag-auto-disburse, magkaroon na naman ako ng utang na hindi ko alam, at hindi ko namamalaya, tapos bigla pa lang yung 1,000, naging 2,000. Ganyan katuso ngayon yung mga OLA. Pagtapos ang ratings pa niya sa Google, maniwala kayo sa hindi, 4.8. Alam niyo kung bakit 4.8? Dahil lang hihingi siya ng approval na bigyan siya ng 5-star ratings. Pero bahala kayo kung maglalagay kayo. Hindi ako naglagay kasi ang dami ng issue eh. Red flag na siya sa akin sa una pa lang. Then, after a while, ayan, reject. Balik daw ako after 14 days. So, sana nakatulong video ito sa inyo, no? Kayo ng idea about dito sa US credit na OLA. Pero bago ang lahat, bago nyo subukan yan, mag-isip kayo ng 1,000 beses, mag-isip kayo ng 1,000,000 beses bago nyo patulan o umutang sa mga ganitong klase ng OLA na hindi rehistrado at may problema pa sa SEC. Alam nyo na ibig sabihin ng kasunod kapag kayo sumubok mag-apply dyan o map-approve kayo ng loan. So sana pakipollow po o pakisubscribe po yung aking channel, Johnny Depp. At malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong po ang pag-share para updated po kayo sa mga answer reviews. Pakihit lang po yung notification bell at maraming pong salamat sa uulitin.